Ang banayad na paghampas ng sinag ng araw sa manipis na kortina na tila isang daliring pumipilit gumising sa mundo, ang unang pahiwatig na unti-unting ginising si Kaloy mula sa malalim na pagkakahimlay ng gabi. Hindi ito biglaang pagliwanag na bumubulabog, kundi isang dahan-dahang pag-akyat ng liwanag na nagbigay kulay sa malabo pa niyang paningin. Ang relo sa gilid ng kanyang kama na may kakaibang kinang sa dilim ay tahimik na nagsasabing 5:30 na ng umaga, isang pangkaraniwang oras para sa isang pangkaraniwang araw. Ang amoy ng lumang kahoy na bumubuo sa kanilang bahay na halo-halo sa matamis na halimuyak ng kung anong uri ng sabon panlaban na ginamit ni Alisa sa kanilang mga kumot ay suminghot sa kanyang ilong, naghatid ng pamilyar na ginhawa at kasabay nito isang nakakapagod na pagkaunawa sa paulit-ulit na daloy ng buhay. Humugod siya ng malalim na hininga. Ang hangin ay lumabas mula sa kanyang baga na may kasamang malambing na singasing. Ang kanyang mga kalamnan ay tila ba nakapulupot, matigas at nanlalambot ng sabay na animoy hinahamon ang bawat galaw. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang kisame puti. May ilang mantsa ng alikabok sa mga sulok at isang maliit na bitak na matagal na niyang napapansin ngunit hindi pa rin naipapaayos. Bawat detalye, bawat marka sa paligid niya ay tila nagsasalaysay ng isang tahimik na kwento ng panahon at pagiging normal. Naramdaman niya ang init ng kumot na nakabalot sa kanya. Ang bigat nito ay nagbigay ng isang uri ng seguridad, ngunit kasabay nito ay isang bahagyang pagkakakulong. Sa wakas, nagawa niyang igalaw ang kanyang kanang kamay, idinantay ito sa gilid ng unan at naramdaman ang malamig na tela na dumikit sa kanyang balat. Ang kanyang isip ay parang isang maulap na salamin, dahan-dahang luminaw, nag-iisip ng wala sa partikular, kundi isang koleksyon ng mga pakiramdam at alaala na lumulutang sa hangin. Ang tunog ng tahimik na paghinga ni Alisa sa kabilang bahagi ng kama ay nagsilbing isang banayad na paalala ng kanyang katayuan, isang asawa, isang lalaking may pananagutan, isang pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib na tila ba may hinahanap ang kanyang kaluluwa na hindi niya lubos na maintindihan o hindi pa lubos na matagpuan sa kasalukuyan. Mabagal siyang bumangon, ang bawat galaw ay sinasabayan ng mahinang pag-ungol ng kanyang likod. Ang lumang sahig na kahoy ay nagpakawala ng isang mahinang langit-ngit sa ilalim ng kanyang mga paa, isang pamilyar na tunog na bahagi na ng simponiya ng kanilang tahanan. Hindi niya ito napansin noon, ngunit ngayon, tila mas malinaw ang bawat tunog, bawat huni ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang mga balat. Habang siya ay tumatayo, isang mabilis na panginginig ang dumaloy sa kanyang katawan bago siya tuluyang makabangon. Naglakad siya patungo sa bintana, ang kanyang mga mata ay nananatiling bahagyang nakapikit, ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alapaap ng paggising. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang dumilat ng buo. Habang siya ay lumapit sa bintana, itinulak ang manipis na kortina at tiningnan ang labas. Ang umaga ay nagsisimula pa lamang. Ang kalangitan ay may halong kulay kahel at lila na tila isang obra maestra ng kalikasan. Ang mga bubong ng mga karatig bahay ay natatakpan pa ng manipis na hamog at ang mga puno sa kalayuan ay tila mga silueta
na naghihintay sa pagdating ng araw. Ang tahimik na tunog ng isang asong tumatahol sa malayo at ang tunog ng isang nagwawalis ng bakuran ay nagsilbing musika sa kanyang mga tainga na nagpapahiwatig ng pag-uumpisa ng isang bagong araw. Wala pa ring ganoong karaming tao sa labas. Ang kalsada sa tapat ng kanilang bahay ay halos walang sasakyan, isang payapang tanawin na bihira niyang maranasan sa gitna ng magulong buhay sa syudad. Huminga siya ng malalim, pinayagan ng sariwang hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Ang amoy ng sariwang lupa, ng basa-basang dahon at ng usok mula sa kape ng kapitbahay ay suminghod sa kanyang ilong, naghatid ng isang kakaibang pagkalma. Ngunit sa likod ng pagkalmang iyon, may bahagyang pagkabagabag, isang hindi maipaliwanag na pagkabagot na tila ayaw humiwalay sa kanyang isip. Parang may kulang isang blankong espasyo sa isang larawan na matagal na niyang nakasanayan. Hinawakan niya ang ibaba ng bintana, naramdaman ang magaspang na kahoy sa ilalim ng kanyang mga daliri at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang lalaki na may mga bakas ng pagod sa mga mata, may bahagyang mga kulubot sa gilid at isang ekspresyon na tila naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na hindi niya alam kung ano. Naglakad si Kaloy patungo sa banyo. Ang kanyang mga paa ay gumagapang sa malamig na tiles. Binuksan niya ang gripo at ang tunog ng pag-agos ng tubig ay pumuno sa tahimik na espasyo. Piniga niya ang toothpaste sa kanyang sipilyo. Ang puting paste ay tila isang maliit na bulaklak sa dulo ng bristles. Sinimulan niyang sipilyuhin ang kanyang ngipin. Ang bawat galaw ay mekanikal, paulit-ulit, halos walang iniisip. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balat ay tila maputla. Hindi siya nagugustuhan sa kanyang nakikita, ngunit hindi rin naman siya nababahala. Ito na siya, ito na ang Kaloy na umabot sa edad na 40, ang Kaloy na may asawa, ang Kaloy na may trabaho, ang Kaloy na may responsibilidad. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mukha, naramdaman niya ang malamig na tubig na dumampi sa kanyang balat, isang sandaling kaginhawaan bago bumalik sa kanya ang init ng kanyang katawan. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang malambot na tuwalya at pagkatapos ay nagsimulang mag-ahit. Ang tunog ng labahan na dumadaos-dos sa kanyang balat na may kasamang amoy ng shaving cream ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging sariwa at handa para sa araw. Ngunit sa kabila ng pagiging sariwa, may bahagyang kalungkutan. Isang hindi maipaliwanag na pangungulila na tila hindi na niya maibsan, tila ba may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang matagal nang nawawala at hindi niya alam kung paano ito muling matutuklasan. Pagkatapos ng banyo, nagtungo si Kaloy sa kanilang aparador. Binuksan niya ito at ang amoy ng naipong damit ay sumalubong sa kanya. Kumuha siya ng isang puting t-shirt at isang pares ng maong. Hindi niya kailangang mag-isip ng sobra sa kanyang mga susuotin. Ang kanyang trabaho ay hindi nangangailangan ng formal na kasuotan. Isinuot niya ang mga ito. Ang tela ay kumapit sa kanyang balat, ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging handa. Ang bawat galaw ay may ritmo, may sariling sayaw na matagal na niyang sinasayaw. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin muli at sa pagkakataong ito nakita niya ang isang Kaloy na handa nang humarap sa mundo. Ngunit may bahagyang dilim pa rin sa kanyang mga mata, isang anino ng nakaraan na tila ayaw umalis. Naglakad siya patungo sa kusina.
Ang bawat hakbang ay tahimik maingat. Ang bahay ay balot pa rin ng katahimikan maliban sa mahinang tunog ng hangin na dumadaan sa mga bintana. Nakita niya si Alisa na abala sa paghahanda ng almusal. Ang amoy ng nilulutong kape at pritong itlog ay pumuno sa buong kusina, isang amoy na matagal na niyang kinasanayan, isang amoy na nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan. Nakasuot si Alisa ng isang simpleng duster, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang messy bun at ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakuyom habang siya ay naglalagay ng pagkain sa plato. "Gising ka na pala!" sambit ni Alisa nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahagyang pagod. "Halika na't kumain, baka malate ka pa sa trabaho." Umupo si Kaloy sa silya sa hapagkainan. Ang tunog ng kahoy ay nagpakawala ng isang mahinang kaluskos. Tiningnan niya si Alisa, ang kanyang asawa, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng kasama niya sa bawat paggising at pagtulog sa loob ng maraming taon. Maganda pa rin siya. Sa paraan ng isang babaeng minarkahan na ng panahon ngunit may sariling kagandahan. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na tila nawawala, isang spark na tila naglaho na sa paglipas ng panahon. Inilapag ni Alisa sa harap niya ang isang plato ng kanin, pritong itlog at tosino, puno ng kulay at amoy ang almusal. Kinuha ni Kaloy ang kanyang tinidor at kutsara at nagsimulang kumain. Ang bawat subo ay may lasa, ang asin ng tosino, ang linamnam ng itlog, ang init ng kanin. Ngunit sa kabila ng lasa, mayroon pa ring isang uri ng kawalan, isang espasyo na tila ayaw mapunan. Ang pagkain ay naging isang gawain, isang pangangailangan, hindi isang kasiyahan. Tahimik nilang tinapos ang almusal. Ang tanging tunog ay ang paggalaw ng mga kubyerto sa plato. Paminsan-minsan ay nagkikita ang kanilang mga mata at isang ngiti ang sumisilay sa mga labi ni Alisa, isang ngiti na kinakailangan niyang tugunan. Ngunit sa likod ng ngiti, may isang katahimikan, isang hindi binibigkas na salita na tila naglalayag sa pagitan nilang dalawa. Tapos na ang almusal at tumayo si Kaloy. Inilagay niya ang kanyang plato sa lababo. "Aalis na ako," sabi niya kay Alisa. Ang kanyang boses ay tila may bahagyang pagkawalang gana. "Mag-ingat ka," sagot ni Alisa nang hindi lumilingon abala sa paglilinis ng mga pinagkainan. Tumango si Kaloy kahit alam niyang hindi siya nakatingin. Kinuha niya ang kanyang bag, ang bigat nito ay pamilyar sa kanyang balikat. Naglakad siya patungo sa pinto, ang kanyang mga paa ay gumagapang sa sahig, ang bawat hakbang ay may layunin ngunit may kasabay na pagkabigat. Binuksan niya ang pinto at ang init ng umaga ay sumalubong sa kanya. Ang araw ay mataas na ngayon, ang liwanag ay matalim, at ang mundo ay gising na gising. Habang naglalakad siya sa kalsada, ang bawat hakbang ay sinasabayan ng tunog ng kanyang sapatos sa semento. Ang mga jeepney ay dumadaan, puno ng tao. Ang kanilang mga busina ay pumupuno sa hangin. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye, ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw. Ang mga tindahan ay bukas na. Ang mga amoy ng tinapay at kape ay sumasalubong sa kanya. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang pang-araw-araw na realidad. Ngunit habang naglalakad siya, ang kanyang isip ay naglalakbay, bumabalik sa mga alaala ng nakaraan, sa mga panahong tila mas makulay ang buhay,
mas masigla ang kanyang damdamin. May isang bahagi sa kanya ang naghahanap ng isang bagay, isang karanasan, isang damdamin na matagal nang nawala, isang bagay na tila hindi na niya matagpuan sa kanyang kasalukuyang buhay. Ang paglalakad niya ay tila isang walang katapusang paghahanap, isang paglalakbay sa gitna ng pamilyar na tanawin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay sa isang lugar na hindi niya pa maabot, isang lugar na tila nagtatago ng mga pangako at mga posibilidad na matagal na niyang kinalimutan. Ang araw ay nagsisimula pa lamang at kasama nito ang tahimik na paglalakbay ng kanyang isip sa mga labirint ng kanyang nakaraan, ng kanyang mga pagdududa at ng kanyang mga pagnanasa. Ang bawat yapak ay hindi na lamang basta paglalakad sa pamilyar na kalsada. Ito ay pagtahak sa isang landas na matagal na niyang pinipilit kalimutan, isang daan patungo sa isang nakaraan na akala niya ay naisara na niya ng lubusan. Ang init ng araw ay tila hindi na nakapapaso sa kanyang balat. Bagkus ay bumabalot sa kanya ng isang uri ng matinding kaba, isang pag-aalinlangan na gumagapang mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nasa isip niya ang mensahe, ang biglaang pag-anyaya, ang pangalan na matagal nang hindi niya binibigkas ngunit nananatili pa rin nakaukit sa sulok ng kanyang ala-ala, Bianca. Isang pangalan na kasabay ng kapangyarihan, karangyaan at isang uri ng pangingibabaw na minsan ay nagpababa sa kanyang dignidad. Ngunit bakit ngayon, bakit niya tinugunan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang utak, ngunit ang tanging sagot na kanyang naririnig ay ang tawag ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pangako ng isang naiibang buhay o marahil ang pagkakataong patunayan ng sarili sa isang taong minsan ay nagpahirap sa kanya. Huminto siya sa tapat ng isang marangyang hotel. Ang fasad ay gawa sa salamin at bakal, nagbabaga sa sikat ng araw. Ito ang lugar. Ang kanyang mundong kinagisnan, ang mga abalang kalsada at mga tindahan ay tila nalalayo na sa bawat hakbang niya palapit sa pinto. Pumasok siya at agad na sumalubong sa kanya ang lamig ng aircon, ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng pinong piano music mula sa lobby. Iba ito. Ibang-iba sa amoy ng tinapay at kape na nakasanayan niya. Ang bawat tao sa paligid ay tila nagtataglay ng isang aura ng kasaganahan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang posisyon, ng kanyang kasalukuyang buhay na malayo sa ganitong karangyaan. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang sinisinop ang kanyang sarili, sinisigurado na maayos ang kanyang damit. Kahit na alam niyang ang kanyang kasuotan ay malayo sa elegansa ng mga naroroon. Isang malalim na paghinga. Ito na. Iniikot niya ang kanyang paningin sa malawak at elegant leong lobby at doon, sa isang sulok, sa tabi ng malaking bintana na tanawang hardin, nakita niya ito. Nakaupo si Bianca, ang kanyang likod ay bahagyang nakaharap sa kanya, ngunit ang pamilyar na tikas ng kanyang balikat, ang makintab na buhok na bumabagsak sa kanyang likod ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakasuot siya ng isang puting damit na tila gawa sa pinakamahusay na tela. Ang disenyo ay simple ngunit nagpapakita ng kanyang pino at mapang-akit na hugis. Meron siyang isang tasa ng kape sa harap niya at ang kanyang mga daliri ay marahang naglalaro sa gilid ng tasa. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang buhok na nagbibigay dito ng isang gintong kislap. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Kaloy.
ang ingay ng labi, ang tunog ng piano, lahat ay naglaho. Tanging ang presensya ni Bianca ang nanatili at kasama nito ang libu-libong alaala na matagal na niyang inilibing. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay tila binibigatan ng 1,000 bato. Ang kanyang puso ay bumubulwak sa kanyang dibdib, ang ritmo ay parang drum na nagpapahiwatig ng papalapit na labanan. Nakaramdam siya ng isang kakaibang halo ng takot at pag-asa. Takot sa posibleng muling pagkahulog sa bitag ng nakaraan, pag-asa na baka sa pagkakataong ito may magbago. Alisa, isang bulong ng konsensya ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang larawan ng kanyang asawa, ang kanyang pagmamahal, ang kanilang simpleng buhay ay tila nagpupumiglas na ipaalala sa kanya ang kanyang pananagutan. Ngunit ang imahe ni Bianca, ang kanyang karisma, ang pangako ng isang ibang buhay ay patuloy na humihila sa kanya. Paano siya makakalayo sa isang bagay na minsan ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit, ngunit ngayon ay tila nag-aalok ng isang pambihirang solusyon sa kanyang tahimik na paghahanap? Huminto siya ilang metro ang layo, nag-aalinlangan. Bahagyang umikot si Bianca, tila naramdaman ang kanyang presensya, ang kanyang mga mata, na minsan ay nagtataglay ng isang uri ng matalim na kapangyarihan, ay kumislap ng pagkilala. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting pamilyar ngunit may dagdag na lalim ngayon. Hindi ito ang ngiti ng isang kaibigan, kundi ng isang taong may alam, isang taong may lihim na hawak. Kaloy, ang kanyang boses ay malambing ngunit may autoridad pa rin. Dumating ka. Lumapit si Kaloy. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila naninigas. Bianca, ang tanging salita na lumabas sa kanyang bibig, halos hindi marinig. Naupo siya sa silya sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa tasa ng kape. Hindi niya kayang tignan siya ng direkta sa mga mata. Takot na baka mabasa niya ang lahat ng gulo sa kanyang isip. Nakatahimik sila sandali. Tanging ang tunog ng piano at ang mahihinang usapan ng ibang tao sa lobby ang pumupuno sa espasyo. Naramdaman ni Kaloy ang init ng kanyang palad na bahagyang pinawisan. Matagal na rin, Kaloy. Basag. Matagal na rin, Kaloy. Basag ni Bianca sa katahimikan. Ang boses ay nagtataglay ng isang kakaibang timpla ng nostalgia at kalkulasyon. Tila pinipiga ang bawat salita upang magkaroon ng pinakamataas na epekto. Hindi ko akalain na makikita pa kita rito sa lugar na ito na puno ng mga alaala natin. Bahagyang umiti siya, ang mga mata ay nakatuon na ngayon kay Kaloy, na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, bawat kulubot sa noo, bawat pagbabago sa dating pamilyar na mukha. Pero hindi tayo nagkita para balikan ang nakaraan, hindi ba? Ang huling bahagi ng kanyang tanong ay tila isang matalas na sundot. Nagpapaalala kay Kaloy na ang pagpupulong na ito ay hindi tungkol sa sentimentalidad, kundi sa isang bagay na mas tiyak, mas may layunin. Nag-angat ng tingin si Kaloy. Ang tanong ay bumara sa kanyang lalamunan, kasabay ng pamilyar na pangamba na muling masindak sa kanyang presensya. Gusto niyang magtanong kung bakit siya narito, kung bakit muli itong nagpakita pagkatapos ng lahat ng pananahimikan, pagkatapos ng lahat ng sakit na dinulot nito. Ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling tikom. Ang kanyang